So, good day everyone. So, di-discuss ko po ngayon is paano po natin ma-edit ang group policy settings. So, ang first step po natin gagawin is Windows R. So, sa Windows R po, ito, ito po natin, Windows R, magpapakita po yan. So, type po natin is gpedit.msc. Pagka-type po natin, enter na lang po natin dahil naka-type naman na po. Yan. Then, after po nating i-type is magpapakita po itong prompt na to, which is the local group policy editor. So, dito po natin ma-edit yung group policy settings. So, bibigay po ko ng ilang examples. So, ang first example po natin gagawin is disabling the control panel. For disabling the control panel, hanapin natin is ito. User configuration, ito. Then, administrative templates. Then, pagkapunta natin ng administrative templates, dito na tayo sa control panel. Then, ang hanapin natin is prohibit access to control panel and PC settings. So, dito, nakikita nyo naman po is hindi pa naman po configured yung settings ng access for control panel. So, decision nyo na po yan kung i-enable nyo po ba or di-disable nyo yung access to control panel and PC settings. Ako naman po is, ito po. So, pag i-enable po natin, ayan, enable, then apply po muna natin. Then, okay. Then, ma-apply lang po yung binago nating settings, which is in-enable po natin yung pag-prohibit sa access ng control settings. Ma-apply lang po siya pag ni-restart na po natin yung ginagamit nating workstation. Okay, so yun po ang lagi nating tatandaan. Para ma-i-apply yung update na ginawa nyo sa policy, ay you need to restart po muna. So, ang susunod naman po nating example is the command prompt. Disabling the command prompt. So, same pa rin po siya. User configuration, administrative templates, kaso, imbis sa control panel, pupunta po tayo sa system. Dito naman po sa system, ang napin po natin is prevent access to command prompt. Ayan. So, enable po natin yan. So, disable command prompt. Dito naman po makita natin sa options is disable the command prompt, script processing also, yes or no. Yan, i-yes po natin yan. So, kagaya rin po sabi ko, i-apply natin, then restart para ma-apply yung bagong policy natin ginawa. So, ako po, skip ko muna po siya as not configured. Yan. So, dahil yun na po, yung dalawa po, is yung pag-disable ng control panel at pag-disable ng command prompt. So, bakit po natin yun muna yung una nating ginawa. Kasi pag kaya po natin dinisable yung control panel tsaka command prompt is every time na may gagamit po ng PC natin is may chance po silang pakialaman. Ito, yung mga settings ito, yung lalo na sa command prompt kasi kagaya po nung nakita natin, may edit natin yung group policy by using the command prompt. Kasi ma-access po ng command prompt yung group policy editor. Kaya po natin pinipigilan yung access sa command prompt at sa control panel. So ngayon naman po, ang gagawin po natin is for disabling the removable storage access. So, una po natin gagawin dito is, una, user configuration, administrative templates, then system. Double-click natin yung system, then magpapakita na po dito yung removable storage access. Double-click natin, then hanapin natin ito. All removable storage classes. Deny all access. Double-click natin siya, then i-enable na lang po natin or i-disable. Pero kung nasa company po kayo or is i-keep natin as enable. So, bakit po natin i-disable yung access for removable storage?
i-disable po natin siya para ma-prevent po natin yung pag-transmit ng malware or virus sa ating computer or sa network. Bakit po kailangan? Kasi malaki ang tsansang makakuha tayo ng virus or malware sa mga sinasaksak po nating USB or other storage devices. At ang mangyayari po nun is magkaka-damage 'pag napasukan na po ng, malware or virus yung ating computer or yung network is malaking damage na po ang mangyayari. Kaya po natin dini-deny yung access for removable storage. Okay, okay. So ngayon naman po, ang gagawin po natin is magdi-disable naman po tayo ngayon ng guest account. So, ang una po nating hanapin is computer configuration, which is nasa taas. Then, Windows settings. After ng Windows settings, pupunta tayo sa security settings. Then, after security settings, pupunta tayo sa local policies. Ito. Then, security options. Then, security options naman, hanapin natin yung accounts, guest account status. Ito. Naka-disable yung guest account status. So, makikita po natin dito sa explanation niya na this security setting determines if the guest account is enabled or disabled. Note, if the guest account is disabled and the security option, network access, sharing, and security model for local account is set to guest only, network logons, such as those performed by the Microsoft Network Server (SMB) service will fail. So, every time daw po na may guest account na magla-login dito sa computer nyo is magfi-fail daw po yung pag-login nila kasi naka-disable na po kung i-disable nyo yung guest account status. So, halimbawa, ayan, naka-disable naman po. So, meaning niyan, any guest account na gustong pumasok sa aking ah, computer cannot go through or hindi makakapasok sa computer ko mismo. Okay. So, ang susunod naman po natin gagawin is prevent the auto restart. So, sa preventing auto restart naman po, computer configuration ulit, then administrative templates, then ay Windows component, then Windows update. Hanapin natin at nasa ibaba lang yun. Windows update. Ayan po. Sa Windows update naman po, makikita natin itong manage user and user experience. Dito po, dalawa yan. Tatlo pala ang gagawin natin sa pag-manage natin sa preventing auto restart. Ang una po is turn off natin during active hours. Ayan. So, pag i-enable po natin to, may certain limit lang po na pwede maging active yung computer. So, ang nakalagay po dito, ang active hours niya lang po is 8 AM to 5 PM. So, bali, magiging activate or mabubuksan lang po itong computer tuwing 8 AM until 5 PM. Yun lang po yung pwede niyang or available niyang time frame pag in-apply po natin. Dahil hindi pa naman po naka-configure yung oras nito, is hindi po ma-apply yung nakalagay kanina na 8 AM to 5 PM. So, more applicable po ito sa may mga trabaho or sa halimbawa sa mga parents na gustong mahigpit yung or may limit lang yung paggamit ng mga anak nila sa PC, eto po yung pwede niyong gamitin. Sa mga bata po diyan na may mga parents na nag-aalala na masyadong addicted na sa paggamit ng computer, sorry po, pero kailangan po itong gawin. So, ayun po, yun po yung para hindi po mag-restart during active hours. Okay. Then,
Hindi po pala siya ma-shutdown. Auto restart lang naman po siya. So, bale magre-restart lang naman po. Ulit lang naman po pala yun. Pasensya na po. Okay. So, ngayon naman po, ang gagawin po natin is yung for specify active hours range for auto restart. So, yung meaning po nun is magre-restart lang po siya sa specified time. Halimbawa po, ito, pag i-enable po natin siya, ayan, ang maximum range na hours is within 18. So, pagka patak na po ng after ng 18 hours, halimbawa po, binuksan natin ngayong 1 o'clock, 1 a.m., mangyayari po niyan, magre-restart po siya within 18 hours. So, ang hours na po na yun ay 6, 12, is 6 p.m. So, bali 6 p.m. na po siya magre-restart. So, yun, yung pag-restart naman po na yan is for every update naman po yan para ma-update yung mga policy or any other things or required ng company na gagamit po for this group policy settings. Okay, so dahil hindi naman po tayo mag-auto restart is in-not configure natin yan. Ang madalas lang pong nag-auto restart na alam ko is for companies, telecommunication companies. Yun po yung alam kong madalas gumagamit ng group policy na to. Ayun. So, ang lastly naman po is allow updates to be downloaded automatically over metered connections. So, dito naman po is naka parang may limit lang po yung pag-download niya. Pag-download niya ng update or pag dagdag niya po ng update. So, pag in-enable lang po natin, eh, is metered lang po. Nakikita rin po natin wala siyang options ngayon. So, pag in-apply natin siya, pag may update po mangyayari sa ating PC, ah, kahit po mahina yung connection, susubukan pa rin po niyang mag-update. So, yun po yung ano, yun po yung meaning nung even over meter data connections, magda-download pa rin po yung update. Mag-automatically download pa rin po yung update. So, bali yun lang po ang i-discuss ko po about this group policy settings. At thank you po sa pakikinig at sana po naintindihan nyo.